Hello yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito po muli yung lingkod, Sel TV Page muling magbabalik at tayo ay mukhang seryoso muna ngayon. Ayan, shoutout po sa Team Guapa, shoutout sa Team Strikers, shoutout sa Team Kalingap, at shoutout sa Kalingap Basher. Ayan, no? So, pakinggan natin itong complaint dito ni Kapudi. Ito na naman tayo sa ano, no? Ako hindi ako pumupunta sa mga channel nitong mga ito. Pero sagutin lang natin itong kanilang yung mga pino-forward sa atin. Ano? Hindi ako pumupunta sa mga channel nito. So, pakinggan natin, ano? At, yun. Bago tayo magbigay ng ating reaksyon. Kung napansin niyo yung version, hindi ko naman alam kasi hindi naman natin alam kung anong nangyayari talaga. Off-cam. No? Off-cam. Lihubak na. Ito lang masasabi ko no, hindi ako basher pero real talk it guys. Napansin ko lang ito. No, napansin ko lang ito. O hindi siya basher, Hindi napansin ko na naman niya. alam kung nangyari sa off-cam o hindi. Nababase lang ako sa napanood natin guys. No? O sige, nagbe-base ka sa... Puta. Nagpagawa Ay, alam mo, resulta na yun ng kamamarites mo. Ha? O, gihubak ka na. Ha? Gihubak ka na. Kaya tigil-tigilan mo na yung katsismusahan mo. Ha? O, nagbabase ka sa iyong, napapanood. Sige, tuloy. sa kwarto ng anak niya. Sa kwar... Hindi ko lang alam kung nangyari sa off-cam o hindi. Nababase lang ako sa napanood natin guys. No? Gihubak. Nagpagawa sila. Ipinagawa yung bahay. Pinagawa yung kwarto, yung rooftop. Hindi ko man lang po nakita sa vlog. Kahit kanino pong vlog na nandun na nag-vlog po yun. Wala ba man lang po akong nakita na sila po is nagpusang nagluto ng kakainin ng trabahador. No? May nakita ba kayo guys? May nakita ba kayo? Sa vlog, kahit sinong kaninong vlog po. Vlog ni Monkey King, vlog ni Berador, vlog ni Kuya Mel, si Kuya Bal. Sino bang nag-vlog doon? May nakita ba kayong nagpusa silang nagluto? Nagpapakain sa Ipapakain sa... Trabahador. Wala akong pakialam kung hindi ako takot guys. No? Kahit mag-reaction na ako ng striker, wala akong pakialam. No? Wala akong pakialam kasi... Teka muna. Putol muna kita dyan. Ang sabi mo, wala kang nakita na nagluto si Nanay Hansel ng pagkain ng mga trabahante o ng mga nagtatrabaho doon. Alam mo ba kung ano ang kontrata nila? Kung ito ay kontrata nilang pakyawan, hindi obligasyon ni Hansel na ipagluto sila ng pagkain. At iyon ay depende sa kanilang arawan. Halimbawa, mag-araw sa... ito, for example ko sa iyo bubita ka kasi. Para kasi sangkay. For example, ang arawan nila ay 500. Ngayon, ginawa nga 650. Doon sa 500 na yon, pakain mo sila. Tapos, doon sa 600, halimbawa, sa 650 na price nila, hindi mo sila pakain. Bahala na sila magdala ng pagkain nila. Di ba? So, ganon ang usapan doon. Ngayon, kung ito ay pakyawan, bubita, kung ito ay pakyawan, hindi obligasyon ni Hansen na ipagluto ng pagkain yung mga trabahanteng iyon. Alam mo kung sino magluluto doon ng pagkain nila? Yung foreman nila. Yung foreman nila, o kanya-kanya sila ng luto ng pagkain nila. Hindi obligasyon ni Hansen na ipagluto ang trabahante. Sa ulo ka. Ano yan? Bubita. O, patungkol dito sa strikers. Sagutin kita dito. Sa kanila, kahit anumang pagmumura nila sa akin, wala akong pakialam guys. No? Wala akong pakialam, hindi ako takot sa mga striker. No? At sino namang may sabi sa'yo na matakot ka sa striker? Hindi naman kami nangangain, hindi kami matakaw sa baboy. Oo. Hindi kami kumakain ng baboy. Huwag kang matakot. Tama lang yan, huwag kang matakot. Yung pinag-ano ninyo sa akin ng striker, may attraction na naman kayo ng wala akong pakialam guys. No? Kahit sinong open po silang mag-reaction kahit ano po yung sasabihin po namin. Kung ano po yung sasabihin ko, kahit man nila, gawin nilang reels yung ko, wala akong pakialam as long na magsalita din ako guys. Okay. Ito yung ipapaliwanag ko sa iyo, babaita. Unang-una, kaming mga strikers, wala kaming account na reels. Wala kaming Facebook na reels. Lalong-lalo na ako, hindi ako nagre-reels sa reels na yan. Hindi ako nagre-reels. So, hindi ako kumukuha ng mga reels na yan. Magre-reaction tayo. Sino ba yung mga striker? No? Kung gusto nila i-strike yung strike nila. Sino ba yung mga striker? Jampe, sino ba yung mga striker? Parang ang angas ng datingan. Sino ba yung mga striker? Kung gusto nilang i-strike ang channel ko, di-strike nila. Unang-una ka po, hindi mo kami kauri. Kayo, magagaling kayo sa ganyan. Napatik down nyo nga yung channel ni Dr. Love, di ba? Gawain nyo yan. Kami hindi namin gawain yan.
Kung kaya naming sagutin ang mga banat ninyo, sasagot kami. Pero kung kami ay sasabihin ninyo magpa-take down ng channel, ng may channel, hindi namin gawain yan. Hindi gawain yan ng mga tao, pero gawain yan ng mga hayop na katulad ninyo. Ha? So next. Inahon hirap halos walang makain. Ulit-ulit yung inahon sa hirap, halos walang makain. Ulit-ulit ninyo yan dyan sa inyong comment section, lalo na dyan sa post-post mo, dyan sa iyong reels at Facebook page mo. Gawain kasi ninyo. Si Bordong Vlog. Gaba. Yan ang gaba. Patulpo, Hubak. hindi yan basta-basta isa lang sila magpadala ng staff sila para kuhanin ang bawat panig. Tapos, pag hindi naman mabigat ang issue, papatihin lang sila. Oo, tama po yan. Ibalik sila kung saan sila galing, madam. Yan. Hindi nagkapagtagtakaman pa po, di pinsan na pinsan tinalo ng nga nila. O nga po eh. No? Napansin ninyo guys? No? Napansin ninyo? Oh? Napansin ninyo ba na nagluto sila? Nag-try man isang beses na pinakain sa mga trabador. Wala, di ba? Wala sa vlog. Wala akong nakita eh. Wala ka nakita sa vlog na ipinakain. Unang-una kasi, bubita ka, hindi obligasyon ni Hansen na ipagluto ang kanilang mga trabahante. Dahil hindi naman si Hansen ang nagpagawa noong bahay. Kaya, hindi niya obligasyong ipagluto yung mga tao na yon. Siguro, by off-cam, nabibigyan niya ng kape o ininit na tubig, pwede yun. Pero kung ipagluluto pa niya ng pagkain yun, hindi yun kasama sa usapan ng paggawa nila doon ng bahay. Ha? Dahil wala na maipapakain si Hansen doon. Dahil yung mga yun ay mga bayad. Bayad iyon ng yung mga nag-constructs na yon. Bayad sila at yung iba dyan, maaring pakain, yung iba ay kanya-kanyang luto ng pagkain. Kung wala kang alam, manahimik ka, hindi yung gumagawa ka ng issue doon sa pamilya. Paribasa, kitang-kita naman sa pagmumukha mo, ang pagkataratitat mo. Ha? Ay, sa vlog. Hindi sa off-cam. No? Nagbibase ako sa sa nakita ko sa sa Oo. mga... Wala ka nakita sa video. Dahil hindi obligasyon ni Hansen palamunin yung mga kontraktor na yon, yung mga nag-construction na yon. Dahil may kanya-kanyang baon yung mga yon. May kanya-kanya silang luto. Naiintindihan mo ba? Kung si Hansen ang nagpagawa ng bahay, o sige, Manong, ipapagawa ko po itong aking bahay, at umabot yan ng kung ilang araw dyan, pwede mo silang pakainin kasi ikaw yung nagpagawa. Ang problema, hindi siya ang may hawak noong mga taong yon, dahil yung mga taong yon may foreman doon. May foreman na iyon ang magpo-provide ng pangangailangan ng kanyang mga trabahante. Hindi si Hansen. Bobita. Kung nakita, no? Oh, sila na nga ang hindi naman sana lumala yung yung mga tulo-tulo na yan kung inaagapan mabuti. Ngayon magsasalita ka. Hindi sana lumala yung mga gulo-gulo na yan kung naagapan. Ano bang ginawa mo? Di ba ikaw ang pasimuno ng lahat ng kaguluhan na ito? Kung hindi mo tinarantado si Dr. Lab, hindi mag-iingay yung tao. Pero anong ginawa mo? Araw-araw na ginawa ninyo. Nag-post ka, nagparinig ka, nag-post ka, nagparinig ka. Doon kay Dr. Lab. Kaya na-trigger yung tao, kaya nagsalita na yung tao, hanggang sa nagkandamay-damay na yung iba. Ngayon sasabihin mo, hindi maano yung kaguluhan na yan. Kung naagapan, ulol! Tarantado ka. Ikaw ang pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan na ito, kaya wag kang maghugas kamay. Ano kasi, Judas? Tarantado. Ang tinay mo striker. Sila pinaiking. No? Pinaiking. Tapos sabihin nila, Kampi na ang mga striker, kampi na kila Iking. Sinong gusto mong kampihan? Ikaw? Habang binabalahura ninyo yung bata, yung pamilya, gusto mo, ikaw ang kampihan? Tarantada ka pala eh. Ngayon, kung kami doon kay Iking, anong problema mo? Antay-kalingap na kami dahil po sisiraan nyo na kami ay antay-kalingap dahil kami ay kumampi doon kay Iking? Tarantada ka kung hindi ka nagsimula ng gulo, di sana, walang kampihang mangyayari. Ginago ninyo eh. Ginago ninyo yung tao. Kaya wag ka maglinis-linisan, baboy. Huwag ka maglinis-linisan. At wag mo kami dinadamay dyan sa katangahan mo. Dahil kung walang tarakitat na katulad mo, na bida-bida, sip-sip, wala sanang gulo. Sa totoo lang, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito. ay kukomenta ni Mother. Ikukomenta ni Mother na may daw, may ambag din daw si boss nila. Si boss nila. Ngayon, na natin, nalaman natin na wala palang ambag. Siguro nung nagpatayo may ambag. Yung pinapagawa nila ng mga kusina, siguro may ambag doon. Hindi natin alam kung may ambag doon. Di nalaman natin, walang ambag pala. Walang ambag pala sa pagpagawa ng room at saka sa roof. Bakit pa siya mag-aambag? Kung malaki na naman yung kanyang naiambag noong panahon,
Ha? Na pinapatayo yung ano na yan. Bakit pa siya mag-aambag? Ha? At saka kung wala man siyang ambag, anong problema mo? Hindi ka nga nag-ambag, nag-ambag ka ba? Boss, parating ang bibig nila, si boss nila, sa pera. Oh. Siguro, may binigay, pero hindi ni-remit. Hindi binigay. Nanghusga ka na naman. Siguro may ibinigay, hindi iniremit. Nakita mo, ang galing yung gagawa ng kwento. Kaya nagkakagulo. Tapos ngayon, maninisi kayo ng iba? Ha, ikaw ang pinagmulan dito ng kaguluhan. Baka hindi mo alam, kapuki na pati kapodi. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng kalilintikan dito ngayon. Ha? Kaya nabas yung pamilya na yun nandahil sa chismosahan mo. Tandaan mo, ikaw ang pinagsimulan ng lahat. Ayan, gaba. Ha? Ng pera. Oh. Kaya yung boss nila. Kaya, guys, tama yung reaction ni Madam Bukil, na kailangan talaga ng transparency. Tingnan mo na lang ito, guys, ha? Transparency. Tingnan mo na lang. Kung hindi nag-real talk si Kuya Apal, hindi natin malalaman na wala palang ambag sila Yudi. Doon sa pinagawa. No? Sa pinagawa. Alin? Yung putang inang 2 pirasong simento? Ha? Yun lang yung ipinuputok ng butsi ninyo? Walang katapos ang 2 pirasong simento na yun? So, sa papagawa nilang simbahan, sinasabi niya, anonymous. No? Anonymous. Anonymous, lahat ng magbibigay daw is anonymous. Then at end of the day, ano ang magka-credit? Credit grabber ang boss niya. Teka. And doon sa pinapagawang simbahan, lahat ay anonymous. Yun yung ni Dr. Lab, no? Ngayon, kiniklaim ninyo na anonymous, tapos pag the end of the day, ikikredit nung kanilang boss. Sa tingin mong tanga ka, yung mga nagbigay, pag sinabi nilang sila'y anonymous, sa tingin mo mag-iingay pa yun sila? Ha? Bakit kailangan ng credit? Dahil gawain mo? Nangungulikta ka sa mga kasamahan mo tapos yung credit nasa iyo, kaya alam na alam mo yung ganitong kalakaran? Dahil gawain mo, di ba? Halimbawa, kung ibigay kay Dr. Lab ang credit, si Dr. Lab ang nagpagawa, siya naman yung naroon, ha? Siya ang nandoon. At maraming sponsor ang nagbigay, alangan namang isa-isahin pa yan. Ha? Ang importante, nagbigay ka ng wala kang hinihinging kapalit. Ha? Ngayon, kung i-credit man nung kung sino, ay wala na problema doon. Ang importante, tapos yung pinapagawa at hindi ibinulsa yung pera. Ha? At wala ditong hangol sa credit. Ha? Walang hangol sa credit dito, hindi katulad mo. Na gusto mo, sa'yo yung credit, ako yung founder, ako yung nag-sponsor, yung pala putang ina, pinanguliktahan. Collector ka rin lang pala. Natin yung isasabihin ng credit. Kasi yan nahuli na namin yan. No? Kaya kung ako yung mga nag-sponsor doon, magbigay na lang kung ayaw nilang isabihin yung pangalan nila, magbigay sila ng nickname. Tulad sa amin, guys, no? Pero Hindi na nila kailangang magbigay ng nickname. Bakit magbibigay ng nickname? Bakit kailangan mong idikit yung pangalan mo doon sa iyong idinonate? Ibig sabihin, ang habol mo doon, credit lang. Ha? Credit lang yung habol mo doon. Hindi pagtulong. Di ba? Nahuhuli kayo sa mga sarili niyong bunganga. Ha? Na dyan kayo magagaling. Ha? Mag-claim ng credit. Ha? Mga credit grabber kayo. O ngayon, hindi pa nga nauumpisahan ni Dr. Lab yung pasimbahan niya. Pinupunaan nyo na, anong pakialam mo? Ay di gumawa ka rin ng project mo at ikaw din yung magbida-bida doon, huwag mong pakialaman yung galaw ng iba. Kahit hindi iyan si Dr. Lab, magbanggit ng pangalan at lahat ng amount ay naandyan at nakalatag, anong problema? Ang importante, kung ano yung naibigay ay naidapat doon sa dapat kalagyan. Hindi kailangan ng credit sa mga taong nagbigay. Hindi katulad mo. Palibasa na paghahalata kayo na matatakaw kayo sa mga credit na yan, credit grabber kayo, mga sipsipa, kaya iyan ang resulta. Nabubuking tuloy kayo. Di ba? Kapal ng pislak. yung isang members, ayaw niyang ibigay ang real name. Niya, kung nagbibigay. Ang ginagamit niya, may binibigay kami alias niya. Alias yung nakalagay doon. So alam na niya kung sino siya. Ganun. Bakit kailangan pa niyong malaman? Pag sinabing anonymous, hindi nga nagpapakilala. Ngayon, kailangang ibigay ang pangalan para sa transparency. Lol, tigil-tigilan mo ako ng mga anuhan ninyo. Gawain nyo kasi, di ba? Gawain nyo kasi. Yung pasimbahan ni Dr. Lab, wala na kayong pakialam dyan. Ha? Kung ang sinasabi ng mga nagbibigay ay anonymous yun. Ha? Hindi na kailangang ilantad ang kanilang pangalan at ayaw nga nila magpakilala. At saka, anong pakialam ninyo? Project nyo ba? Apektado kayo o talagang inggit lang kayo? Ayan, mamatay kayo sa inggit dahil itong dalawang si Redzen at saka si Dr. Lab ay bibigyan ng kanilang amo ng tag 500k. Inggit ka na naman, kapodi.
Ayan kasi. Ha? Huwag kasing inggitirang palaka. Ha? Huwag kang inggitirang palaka. Ayan tuloy, napaghahalata kayo. Diba? Sa masamang ugali yan, yung pagkaingit-ingit na yan. Ay? At saka kaming mga striker, kung sino man yung kampihan namin, ang kinakampihan namin ay yung nasa tama at yung naaapi. Alam nga namang kampihan ka namin, ay ikaw na ngayon nag-umpisa ng kaguluhan ng lahat. Tapos kakampihan ka namin, ay kung nanahimik yung makatimong bunganga, ay di sana, walang gulo. Sa totoo lang kapudi, ikaw ang pinag-umpisahan ng kaguluhan ito sa pagkuntak-kuntak ninyo, sa pag-uutos mo doon sa spy mo, ha, na pagsunod-sunod doon kay Beyonce, lahat ng ginagawa ay nakareport sa'yo, ha, ikaw ang nag-umpisa ng kaguluhan. Diyan yan nag-umpisa sa kaanuhan ninyo, kaabnormalan ninyo, ha? Sa kahayukan ninyo, o ngayon, saksak nyo, sa ngalangalan nyo, o di, lumabas din ang totoo, na basher ka ngayon, ha? Basher talaga kayo ni Beyonce, basher ka ni Hansen, ng pamilyang Batalero, ha? Ano, maitatago mo pa, labas sa bunganga mo, di ba? Dadaanin mo pa dun sa simintohin kaya bunganga mo dyan, labas ang kulay, ha? Booking, na ikaw ay matagal ng basher, ha, ng pamilya Batalero, matagal ka ng basher ni Beyonce, ngayon magtatanong ka, sasabihin mo, na kung naagapan lang, hindi magkakagulo, putang ina. Sino ba nag-umpisa ng kaguluhan na yan? Di ba ikaw? Sa yung lahat ng galing ang kaguluhan na yan, kaya huwag ka magmalinis, baboy ka. Sino ba yung striker na yan? Ay wala, simple lang naman kami, ha? Simple lang kami, dito sa striker na to, ha? Di ba? Nagsasalita lang kami ng ayon sa ano namin, hindi kami gumagawa ng kwento, hindi kami sumisip-sip, ha? At wala kaming mga sponsor dahil mga kasama namin lahat dito sa striker sponsor. Sara ulo ka. O ngayon lumabas ang ano mo, ang sibo mo. Ha? Na matagal ka ng basher ng pamilya na ito, matagal ka ng basher ni Beyonce dahil ang gusto mo lang sa Edo ngayon saksak mo diyan sa matres mo, gaga. Oh. Puntado ka. Kunyari ka pa. Sa totoo lang, ikaw ang pinagsimulan ng lahat ng kaguluhang ito kaya manahimik ang baboy ka. Yun lang, bye-bye.